Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng December 24, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:21 ng umaga. December 24 po. Pero tinignan ko kanina yung oras dyan sa Pilipinas ay ah, mag 11:20 ng gabi. So, Noche Buena na dyan, ano? Mag-aalas 12 na eh. Ah, Dyan po sa Pilipinas, mag-aalas 12 na ng gabi. Noche Buena na. Bukas ay 25 na, Pasko na. Kaya naisipan ko na talakayin itong topic na kung saan ay ito ang nagpataas ng antas ng aking pananampalataya kay Jesus Christ. Opo, gusto ko lang po i-share sa inyo dahil Pasko naman po o alam ko kasi na yung iba kulang ang pananampalataya kasi hindi nila naririnig ito. Opo. O kulang sila sa impormasyon o walang nagbabanggit sa kanila. Opo. Marami po akong verse na pwede kong sabihin na hindi nyo pa napakinggan. Opo. Pero ito, isa lang muna itong galing kay Isaiah. Yung iba siguro ay sa ibang araw ko na i-discuss. Pero isa po ito sa nagpatatag ng aking pananampalataya. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo. Merry Christmas po, ano? Hindi naman siguro masama kung i-share ko ito sa inyo. Yung itong mga verse na bakit ako na born again. Opo. Ito po ay diniscuss sa akin ng mga born again eh. Nung naandun po ako sa Saudi Arabia, matyaga nilang pinaliwanag ito. Kaya naintindihan ko. At iyan po ang mga verse na inuuna nila na itinuturo bago ang lahat. Yan muna, sino si Jesus Christ? At ano ang Word of God? Yan po, nagpapalitan lang po dyan ang topic. Who is God o who is Jesus Christ? At saka, yung why we study the Word of God. Yung po ang parating tinatalakay sa mga umpisa. Opo, kung bago kang recruit o bago kang sama o bago kang tagapakinig, ito po ang dinidiscuss. Isa ito. Yun nga ang sinabi ko, pinagsasalit-salitan lang yan. Yung why we read the Bible. At saka ito, who is Jesus Christ o who is God. Ganun yan. Why we read the Bible o pwede rin na the importance of the Word of God. Yan po ang mga title. Pero halos iisa naman ang mga verse na sinasambit. Yung nasambit ko kahapon, yun nga ang sabi ng Panginoon, yung word niya, it will not return to me void, sabi niya. Hindi babalik sa kanya. Pag binitawan niya ang salita niya, hindi babalik yun na walang resulta. Yun po. It will not return to be void, but it will accomplish what I pleases, and it will prosper on the things for which I send it, sabi niya. Kaya nga,
mahalaga po ang Word of God. Ito po ay Word of God po ito, itong Isaiah 53 verse 3 hanggang 5. Pero bago ko po sambitin o i-discuss, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna po itong mga batch number 2 po sila. Pasalamatan ko sila at ako po ay natutuwa dahil pagkatapos kong i-upload ito ay mayroon ng 2 o 3 na nakikinig po At okay na po yun sa akin basta nakikinig o yung yung view, ganyan. Okay na po yun. At ito po sila, si Pussycat, salamat po sa inyong lahat. Si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Erne Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukob, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, El Berilyar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolyo, Trico Muob React, Concepcion Barsi, nag-comment pala siya kahapon. God is good, sabi niya. Maganda rin yung comment niya. At saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito nga po ang verse na kung saan ay nakapagtatag ng aking pananampalataya. Na hindi ko naririnig po ito sa iba, kung hindi doon sa nagtiyaga na nagturo sa akin yung mga elders ng mga born again doon sa Saudi Arabia. Opo, kaya po ako ay gumaling o tumalino kasi nga ay dinidiscuss nila Basahin ko lang po Isaiah 53 verse 3 hanggang 5. He was despised and rejected by men,
Ito po si Jesus Christ po pala ito, no? Si Jesus Christ ang tinatalakay dito. Kaya nga ang title ko ay Who is Jesus Christ? He was rejected, he was despised and rejected by men. A man of sorrows, acquainted with grief. Ayan po, ano? A man of sorrows, acquainted with grief. And we hid as it were our face from Him. Itinago natin ang ating mga, o kaya ay tinaguan natin siya, o kaya itinago natin ang ating mga mukha sa Kanya. He was despised and we esteem Him not. He was despised and we esteem Him not. Hindi natin siya pinagmalaki. Opo, yan po ang nakasulat, ano? Now, He was despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our face from Him. Ayun. Ang hirap intindihin, pero naandyan naman ang meaning, ano? Parang tinalikuran natin siya o ayaw natin siyang makita. Pero dito ay we hide our face from Him. Ayan po, ano? And he was despised and we esteem Him not. Ayan po, ano? Hindi natin siya pinagmalaki. Siya ay pinabayaan, hindi ba? At hindi natin siya pinagmalaki. Ayan po, ano? Surely, sa verse 4, surely He has borne our grief and carried our sorrows. Yan po, ano? Ay pinasan niya ang ating mga kalungkutan o itong grief kasi para kang natatakot na malungkot grief, kabalisahan siguro. Pinasan niya ang ating mga kabalisahan at dinala niya ang ating mga kalungkutan. He carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God. Ayan po. Pero ay parang pinagmalaki pa natin na siya ay pinarusahan ng Panginoon o hinagupit ng Panginoon and afflicted. Ayun nga, kinawawa siya. Ay parang natuwa pa tayo o dahil sa siya ay pinarusahan o hinagupit o nilatigo o kinawawa ng Panginoon ay pinagmalaki pa natin o natuwa pa tayo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ayan po. Papaliwanag ko mamaya yan. 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, and the chastisement for our peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Ayan po nakasulat. But He was wounded, siya ay nasugatan for our transgression, sa ating mga paglapastangan. He was wounded, siya ay nasugatan ng dahil sa ating mga kalapastanganan. He was bruised, siya ay hinagupit yan o nilatigo. He was bruised for our iniquities, sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nilatigo o binugbog. Yan po ang bruise The chastisement for our peace was upon Him. Yung dapat nasana sa ating, na yung parusa na dapat sa atin ay napunta sa Kanya. Ayan po Yan po ang ibig sabihin niyan. The chastisement
for our peace. Pero sa iba kasi, yung chastisement o yung kakastiguhin ka dahil nagkasala ka was upon him. Napunta sa kanya. Kung papaano yan ay milagro po yan miracle nga po yan At wala na tayong alam dyan. Basta nakasulat yan. The chastisement which is supposed to be for our sin was upon him. Napunta sa kanya. Ayan po, kaya mananampalataya ka sa kanya talaga And by his wounds, nang dahil sa kanyang mga latay, hindi ba? O mga bugbog, and by his wounds, we are healed. Tayo po ay gumaling. Ayan po, o tayo ay naging yung ano bang gumaling? Naging normal ang ating health. Ganun po, gumaling nga But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, that chastisement for our peace was upon him. And by his wounds, dahil sa kanyang mga sugat, we are healed. Ayan po, ang description ni Jesus Christ na binanggit ni Isaiah. Ayan po, paano kang hindi mananampalataya dyan? Hindi ba? Paano kang hindi maniniwala dyan? Ay hinula po ito ni Isaiah, sinulat po ito ay 700 years before Christ. Yan po 700 years po si Isaiah. Sinulat na yan. At yan ay nakakategory na isang hula. Hinulaan yan. Pero hindi nila pinansin. Opo. Kasi nga, ay alam nyo po naman ang tao, pag ang hula ay soon coming king, ayun ang gusto nila Na gusto nila ang Misaya ay parang ganun kay David, na sila ay naging superpower nung kapanahunan ni David at saka ni Solomon. Ang akala nila ganun. At pag nababasa nila yon, doon na sila humihinto o nagbibigay ng pansin yung soon coming king. Ay nalilimutan nila ito na ang Misaya ay suffering Misaya. Ayan po. At pinaliwanag dito, bakit mag-suffer? Ulitin ko lang po ito nga sa explain natin He was despised and rejected by men. Siya ay hinayaan parang kinalimutan at nireject pa. Hindi ba? Parang hindi siya pinansin yang despise at rejected pa. Ay talagang hindi siya tinanggap. Hindi ba? Hindi siya tinanggap. Rejected by men A man of sorrows, acquainted with grief. A man of sorrows siya Hindi ba? Siya ay tao na malungkot o siya ay kabisado niya ang kalungkutan o sanay siya sa kalungkutan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ay ang mga tao po kasi gusto party lahat Hindi ba? Gusto yung kapangyarihan kung saan ang mga celebrity, doon sila. Hindi po si Jesus Christ ganun. A man of sorrows siya, unacquainted with grief. And we hid as it were, tayo ay itinago natin ang ating mga mukha o tayo ay nagtago sa Kanya kasi nga ayaw natin siyang makita. Opo, yung tutubos sa atin, ayaw nating makita. Yan po ang nangyari. Nahinula po yan, pero nangyari. He was despised. Ayan, inulit na naman dito. Siya ay despised ay hindi pinansin parang gano'n. And we esteem him not. At hindi natin siya pinagmalaki o hindi natin siya inonor. Parang ganyan po. Now, ang susunod po dyan ay surely he has borne our grief.
O, surely, pag sinabing surely, ay sigurado po yan. O, hindi ba? Sigurado na dinala niya ang ating o binata niya ang ating mga kalungkutan o mga sabay na kalungkutan at yung kanyan yung takot, yung grief, may takot yan at kaunting lungkot. And He carried our sorrows. O, talagang dinala niya ang ating mga kalungkutan din itong sorrows And He carried our sorrows. And yet, we esteem Him. O, hindi ba? Pumalakpak pa mga tao nung siya ay ipinako. Hindi ba? O, yet, we esteem Him stricken, smitten by God. Nung siya ay hinayaan ng Diyos, kasi nakaplano po yun na siya ay patayin sa krus o ipako sa krus o hagupitin. Bago siya ipako, ay smitten po yun o striken Ano ba ang striken? O, hindi ba? Hinagupit. Ay nagdiwang pa ang mga tao. Yun po ang sinasabi ni Isaiah na hindi pa nangyayari pero alam na niya, isinulat na niya na inaplik pa siya ng Diyos. Hindi ba? Afflicted. Ano ba yung parang kinawawa nga yan afflicted inoppress, hindi ba? O, by God. Ayun na nga, ay yung mga tao ay natuwa pa. Yan, ano? But He was wounded for our transgression. Ayan, siya ay nasugatan ng dahil sa ating mga pagsalangsang o pagtransgress sa batas. He was bruised for our iniquities. Nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nilatigo. Ayan po, hindi ba? O binugbog. The chastisement, yung parusa na dapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan, yung parusa po ay napunta sa Kanya. The chastisement for our peace was upon Him. Napunta sa Kanya. And by His wounds, we are healed. Ayan po kaya tumaas po ang aking pananampalataya na hindi po ito dinidiscuss sa ibang relihiyon. Opo, hindi binabanggit o hindi masyadong nabibigyang pansin. Opo. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Dapat iisa yan Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Apat pala ito na pangalan na ibinigay sa Kanya. Wonderful Counselor, tagapayo, dakilang tagapayo, Mighty God, tatawagin din siyang Mighty God. The Everlasting Father, walang hanggang Ama, at saka the Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Yan po ang hinula sa kanya ni Isaiah. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. Ito ay hindi pa nangyayari siguro itong the government shall be upon his shoulder. Kasi nga ay hindi pa siya, wala pa yung millennial reign, yung 1,000 years na siya ang manunungkulan dito. Wala yang mga presidente, wala yang mga hari, siya lang. Pagkatapos po ng rapture, manunungkulan siya dito ng 1,000 years. Ayan na nga siguro, and the government shall be upon his shoulders. Ayan po. Ay
yan ang sinabi, hindi ba? O, ay paano kang hindi tataas ang pananampalataya dyan na wala namang ibang tao na makakagawa niyan, na yung kasalanan mo ay siya ang magbata, hindi ba? Na yung mga kalapastanganan na ginawa mo o mga transgression na ginawa mo ay siya ang magdadala. Doon nga sa krus ng Kalbaryo, ay saan napunta yun? Ay ipinako doon. Wala na, hindi ba? Wala na. Yung mga kasalanan mo, nabaliwala na yun kasi nga ipinako na doon sa krus ng Kalbaryo. Kung mananampalataya ka sa Kanya, pero kung hindi ka mananampalataya, hindi ka kasama. Yan po Kung hindi ka mananampalataya, ay wala at hindi naman po masisisi ang Diyos Huwag niyong sabihin na unfair yun. O huwag niyong sabihin na unfair ang Diyos. Kasi nga hindi ka naman babayad Wala kang gagawin Manampalataya ka lang. Hindi ka nga tatawag ng cellphone hindi. Manampalataya ka lang. Baka kasi sabihin nyo, wala akong load, hindi ba? Hindi ako pwedeng tumawag sa Panginoon kasi wala akong load. Manampalataya ka lang at lahat po ng tao pwedeng gawin yan. Kahit na bulag, kahit na pipi o bingi, manampalataya ka lang doon sa puso mo. Kahit na ikaw ay hari, pwedeng gawin yan. Pwede po. Kahit na ikaw ay bilanggo o pusakal o ikaw na ang pinakamasama na tao, pwede mong gawin yan. Manampalataya ka lang. Kaya, hindi po unfair ang Diyos. Fair po yan. Naandyan na. Hindi ka na sasakay ng taxi o kailangan mo pa ang padrino. Hindi na kailangan. Manampalataya ka lang. Kaya fair po yan. Kasi pag kailangan mo pa ang pira ay simpre lamang yung mayaman, hindi ba? Kung kailangan mo pa ang pundo, ay lahat po dito sa mundo, pag gumawa ka dito, kailangan ang pundo. Opo. Lahat po. Ang mga activities po ng mga human being, kailangan ang pera o pundo. Pero dyan, manampalataya ka lang Kaya fair po yan. Ngayon, bahala na kayo kung ayaw nyo pang manampalataya. Bahala na kayo. At uulitin ko lang fair po yan. Or just. Hindi ba? May kasalanan ka ay mabaliwala yun. Hindi ba? Kaya nga siya ang tagapagligtas. Ayan po ang description ng Isaiah. Surely, He borne our grief and He carried our sorrows. Ay surely nga yan Ay, ang mga tao kasi ngayon ay ginagamit din ang surely, hindi ba? Si Pastor Kibuloy, hindi ba? Parating ginagamit yan surely. Ay hindi naman sigurado yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Pero pag ang Biblia po nagsabi surely, lalo na kung inulit, surely, surely, I say unto you, hindi ba? Or verily, verily, I say unto you, ay sigurado po yan. Ayan po. Surely, He borne our griefs and carried our sorrows. Kuwan po kasi ang tao naligaw o masama, o ang talagang totoo dyan ay failure po ang tao. Lahat po ng tao, failure. Opo. Kahit na pa, yung kanta ni Kwan ni Dulce, hindi ba? Yung kanta ni Dulce, ako ang nagwagi na itago ko ang damdaming kong sawi. Sawi po ang tao Sawi. Kaya nga ito, surely, He borne our grief and carried our sorrows. Sawi po ang tao. Kahit na pa siya ay presidente, mga sawi din yan kasi nga ay hanggang hindi ka makapunta ng langit o hindi ka sure, ay consider ka na bigo. Ayan po. I-discuss ko po yan sa susunod na mga araw. Ipokrito na po ang tao kung hindi niya naranasan na mabigo. Ayan po. Kaya nga, ay
sa bigo lang yan na ay ito nga, may grief nga may suro nga ang mga tao Oh. O sige po at hanggang dito na lang po at ipagpaumanhin nyo po kung diniscuss ko ito kasi nga ay Noche Buena na dyan, ay Pasko naman, ay siguro naman ay okay lang na i-discuss ko who is Jesus Christ. O sige po at nananalangin po ako sa aking pag-discuss ay nakakapulot tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.